Attorney, ito ang actual na sitwasyon ngayon. Ano po, no? Pinayagan daw ng COMELEC yung kanyang pag-substitute, no? Opo, mamaya babalikan natin yung issue niyan para hingin din po ang inyong opinion. So, assuming po na siya'y makakaupo sa 20th Congress, sino ang merong personalidad at saan siya muna dapat dumulog para questionin po itong pangyayaring ito? Well, dalawang bagay, pwedeng may dumulog sa ating Korte Suprema para questionin yung decision ng Commission on Elections na the issue of whether or not there was grave abuse of discretion on the part of the COMELEC in allowing her to occupy the position on the issue of violation ng 3-term limit rule, or pwede naman dyan sa House Electoral Tribunal on the question of her qualification. So, dalawang bagay yan. Basta ang usapan po dyan mga ka-reaction makakaupo ka? Makakaupo ka kayo na nakatatlong term ka na. Ako, iba talaga ang sitwasyon ngayon. Si Pacquiao, congratulations sir ha. Yung COMELEC na nanawagan kami, pag-ideklara nga si Pacquiao. Sa ibang balita, nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. No. Nasa Amerika na daw si Bongbong Marcos. Diba sabi ng iba, puppet siya ng Amerika, sabi ng iba. Sabi naman ng iba, mapapagalitan dahil sa nangyaring pulburonic video, pulburonic issue. Sabi naman ng iba, baka dyan ay papapolical test. Mga kareaksyon, ito na. Pakinggan po natin, nasa Amerika daw si Bongbong Marcos. Ito na mga kareaksyon. Bakit hinayaan na mag-convulse ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag-foam ang bunganga ng anak mo? Hinayaan na lang na nag-recede ang mata ng anak mo? Bakit hinayaan at walang nag-report that night? People wanted to report it. People wanted to call 911. But Lisa Tanas herself in the same room said that just leave him alone because those are normal effects of pulburon. Why are you not mad about that? You should be asking these questions instead of defending Lisa Tanas. Again, Miss Nina Tantoko. Alright, reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction dito talagang palagay ko makukorner na si Lisa Araneta mga ka-reaction. Nasa kwarto daw siya nung natsugi. Nung namatay itong si Tantongko at hindi raw sila kaagad tumawag ng ambulansya, ng medical practitioner para masagip po itong buhay ni Tantongko po. Kaya naman pala, lumipad ng Amerika itong si Bongbong Marcos. Siya naman lumipad na Saudi Arabia, layo. Di ba nakakapagtaka po yan? Alam po ninyo si Lisa Araneta Takaw yan Di ba matakaw yan sa kasikatan, matakaw yan sa palabas, sa optics. So, pumunta ng Amerika si Bongbong Marcos, hindi man lang sumama si Lisa Araneta. Anong ibig sabihin yan? Di ba busy yan sa Saudi Arabia? Baka naman wanted sa Amerika. Tanong lang. Baka naman hindi na makapunta ng Amerika, Anyway, mga ka-reaction niya, mga tanong lamang. Ito po, pakinggan po natin mga ka-reaction Magandang araw sa ating lahat. Dean Che is here, so we're going to talk about a lot of stuff today, including an update on my health. So, yun na nga po, as you know po, sinabi ko po sa previous videos ko na I've been having these headaches this past few weeks ang hindi po talaga mawari ng mga doktor at mga dalubhasa po dito sa Amerika kung bakit po ako nagkakaroon ng headache. So ni-rule out nila na stress, but we just recently found out po na the reason po na sumasakit po ang ulo ko na everyday like non-stop po talaga, masakit po talaga siya, it's because I've been cutting down on caffeine. Kasi po trabaho ko po kasi dito talaga sa Amerika is from 10 to 6 po I authenticate a fuck ton of documents, and yan po ang specialty ko po dito sa Amerika.
That's why po, that's the reason why I need caffeine, a high level of caffeine. In my thoughts, akala ko po talaga nakakatulong siya sa sa trabaho ko. But oo naman, nakakatulong naman po talaga siya sa trabaho ko. It's just that sa health ko po talaga, that level of caffeine is not healthy anymore. That's why I've been cutting it down. And yun nga po, nag-cold turkey po kasi ako sa sa caffeine. So I should have not done that. Kasi po, nag-withdrawal syndrome po ako. So I should have taken small dosage of caffeine instead of like stopping it right there and then. So, yan. Right now, I don't have any headaches kasi po I just had my cup of coffee. So nag-cut po ako from 4 cups of coffee a day to 1 cup muna. So, for now, I don't have any issues with my head. Wala po talaga akong sakit sa ulo today. Okay po, eto na po tayo. Let's go on with the issue that's been circulating online. So finally po, gumawa na po ng statement ang mama ni Paulo Tantoco na si Miss Nina Tantoco. So this statement, from the looks of it, hindi po siya masyadong official and it is not very formal as well, as you can see. I think this is just a comment from one of Billionario's post. And gumamit pa nga po siya ng emoji dito. So it's not very formal po. But getting the gist of the entire message po or comment dito. So basically, from the looks of it, dinedefend po niya si Lisa Tanas. With all due respect po, Ms. Nina Tantoco, sabi niyo po dito, this is supposed to be a private matter po. Hindi po ito private matter anymore. Kasi po, your son po attended an event that was funded by the government. Pera po ng bayan. Galing po ito sa kaban ng bayan. Ang mga lavish parties po, ang mga mamahaling kinakain po nila dito, ang mga iniinom po nila dito ng mga mamahalin na mga wine, galing po ito sa pera ng bayan. Sa kaban po ito ng mga Pilipino. Pera po ito ng guro, pera po ito ng mga magsasaka, pera po ito ng construction workers, pera po ito ng call center agents, galing po ito sa kaban ng bayan. So this is not a private issue anymore po. This is a national issue when it comes to these events kasi po nga funded po ito ng Philippine government. So let us not downplay po the situation because po ang anak nyo po umattend po ito ng event na funded ng Philippine government. As a matter of fact po, ang asawa po nito is an appointed official po sa Philippine government. So again, this is not a private situation. This is not a private issue. This is a national issue. Now, the issue ko po kasi talaga dito sa statement ni Ms. Nina Tantoco, it's very obvious that this is in defense of Lisa Tanas. Now, obvious po talaga, Ms. Nina Tantoco, that this is damage control. No? Hindi ko po talaga mawari why you are defending Lisa Tanas sa nangyari po sa anak niyo. Dapat po, of all the family members of Paulo, dapat ikaw po ang unang galit. Dapat galit po kayo. Dapat po, hindi po itong ginagawa nyo. Dapat mag-file po kayo ng kaso. And you should be asking questions like, saan po nanggaling ang cocaine? Sino pong nagbigay ng cocaine sa anak nyo? Tama po yun, di ba? Dapat galit yung nanay ni Tantong ko eh. Di ba? Tagapagmana daw si Tantong ko eh, di ba? Ngayon, marami po yung mga ugong-ugong at mga spekulasyon. Di ba pag tagapagmana, dapat iniingatan ang buhay niyan? Eh, malaking kumpanya po yung Rustans Corporation ba yan? O tagapagmana, baka may mga kaaway yan sa mana. O baka ganun lang, sa napapanood ko sa pelikula yun eh. Pangalawa, tama nga naman dapat magalit yung nanay ni Tantong ko. Pero bakit hindi nagagalit? At tanong mga kareaksyon, bakit hindi sumama sa Amerika si Lisa Araneta? At balita ko po mga kareaksyon ha, marami daw po mga pag-aalsa sa Amerika ngayon. Marami daw po mga rally doon. Sinalubong daw ng malalaking rally si Bongbong Marcos. Kaya hindi po natin alam kung saan kung magkakaroon po ng meet and greet ang mga Pilipino. Eh baka naman mangyayari kay Bongbong Marcos imbes na meet and greet baka naman welga, rally, diba? Kamawang Bongbong. Presidente nga, wala naman. Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak nyo na mamatay na lang? Because according to the report po kasi, sa document na meron ako, isa po si Lisa Tanas sa 3 tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. Naku mo, yan po na sinasabi natin. Ulitin po natin yun mga kareaksyon, yan na sinasabi natin dyan.
Oo, dapat yung Net25 kumuha ng dokumento dito kay Dean Chase. No, yung mga kaibigan natin sa Net25. Alam po ninyo, Net25, baka yun lang ang nakuha nilang dokumento. Yung Net25, yun humingi kayo ng kopya kay Dean Chase. Shoutout po pala kay kababayan Dean Chase. Napakatapang mo, sir. Ito ulitin po natin. Comes to these events kasi po nga funded po ito ng Philippine government. So let us not downplay po the situation because po ang anak nyo po umattend po ito ng event na funded ng Philippine government. As a matter of fact po, ang asawa po nito is an appointed official po sa Philippine government. So again, this is not a private situation, this is not a private issue, this is a national issue. Now, the issue ko po kasi talaga dito sa statement ni Ms. Nina Tantoco, it's very obvious that this is in defense of Lisa Tanas. Now, obvious po talaga, Ms. Nina Tantoco, that this is damage control. No? Hindi ko po talaga mawari why you are defending Lisa Tanas sa nangyari po sa anak niyo. Dapat po, of all the family members of Paulo, dapat ikaw po ang unang galit. Dapat galit po kayo. Dapat po, hindi po itong ginagawa nyo. Dapat mag-file po kayo ng kaso. And you should be asking questions like, saan po nanggaling ang cocaine? Sino pong nagbigay ng cocaine sa anak nyo? Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak nyo na mamatay na lang? Because according to the report po kasi, sa document na meron ako, isa po si Lisa Tanas sa 3 tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. Bakit hindi po kayo galit dyan? And that is a fact. The fact is, the night prior, your son was about to die. He was already showing signs. He was sweating profusely. He was incoherent verbally. And he was all over the place. Kaya nga po, sinamahan siya ni Lisa Tanas doon sa kwarto niya. Isa siya sa 3 tao na sumama doon. You should be asking questions like, bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Sinong nagbigay sa kanya ng cocaine? Bakit hinayaan na mag-convulse ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag-foam ang bunganga ng anak mo? Hinayaan na lang na nag-recede ang mata ng anak mo? Bakit hinayaan at walang nag-report that night? People wanted to report it. People wanted to call 911. But Lisa Tanas herself, in the same room, said that just leave him alone because those are normal effects of pulburon. Why are you not mad about that? You should be asking these questions instead of defending Lisa Tanas. Again, Ms. Nina Tantoco, you should be the first person that should be asking these questions. Pumunta po at nag-attend po ang anak nyo sa government-funded event. So this is not a private issue, madam. This is a national issue. And we have every right to question everything. Kasi po ang ginamit po ng pera doon sa event na yun, nag-joke ang inang yan, is our money. Pera po na nanggaling sa kaban ng bayan. And you are not mad? Hindi ka po galit? Dinidepensahan nyo po si Lisa Tanas? That raises a lot of questions. What's going on behind the curtains? What's happening there? Kaya nga po ito naalala nyo po nung sumabog pong itong issue na to, sabi nila fake news daw po, di ba? Now, according to Attorney Trixie, facts and truths po kasi talaga is time-bound. Now, I just waited that time kasi alam ko po talaga na everything will blow up. Alam ko po na lalabas at lalabas po ang totoo. Now, nung nag-blow up po yung issue na yon, hinintay ko po talaga na lumabas ang coroner's report kasi everything will be there. And lo and behold, andun nga, cocaine effects. At that is a fact. Katotohanan po yan. The facts are, ang anak nyo sumali po sa isang government-funded event. He was there. Kasama po ang asawa niya na appointed as a government official. Nagpakita na po siya ng signs and symptoms po that night.
na nag-cocaine siya? Umamin na po kayo eh. Andyan po sa statement niyo. Now, what saddens me with all that is going on and the issue, no, is that there are certain documents out there that are circulating. Ang ano ko pa lang po talaga dito, ang mensahe ko po dito is, pwede po ba maging mabusisi po tayo sa mga inalalapag po ng mga tao dyan? Kasi po, ito po ipanggulo lang eh. We need to be very vigilant po sa mga kumakalat na news. Dapat po marunong po tayo mag-authenticate. Kasi po, again po, ito ha, ang gumagawa lang, hindi, wala namang issue ng 25 sa akin eh. Ang gumagawa lang po talaga ng issue, itong mga bangagero na to. Sabi po kasi nila, oh, inaatake na si si Dinches ng INC. Ma'am, sir, majority of my family po is INC. Member po sila ng INC, ma'am, sir, no? So, hindi po sila galit sa akin. Hindi din po ako galit sa Net25. Ang kinagagalitan ko po is nalusutan sila ng isang document that needed authentication. Because this is an official statement po eh, na kailangan po natin i-authenticate. Kaya nagalit po ako nung nakita ko po yung post ng Net25 at saka yung document na ipinakita ni Clarissa. We need to be very careful po sa mga information na kumakalat. We need to learn how to authenticate these things kasi otherwise, panggulo lang po ito eh. Ginagamit po ito ng mga bangageros, mga supporters sa mga diehard fans ni Bangag. So ma'am, again, going back to you, you should be the first person to be asking these questions. Dapat po, una po kayong magagalit. Okay? Now, I don't know what's going to happen in the next months or few months or weeks or days. I really don't know. Because again, according to, I'm holding on to this fact and truth po kasi na according to Attorney Trixie, the truth is time-bound. It may not be factual today. It will be factual in the future. Yan po ang ginawa ko po nung unang pumutok po ang issue na to. Naghintay po talaga ako. Now, all we need to do is just to wait. Kasi po ang mga documents at meron po kami ni Maharlika, sa kanya po kasi coroner's report, sa akin po, letter po ito, incident report po kasi ito, nagaling po talaga straight from the Archives Department po talaga. I am not releasing any information about that just yet because pwede ko po ito ikakulong. And that is a fact as well. Now, let's just wait po kasi alam ko po talaga everything will unfold on its own. Diba? Like the coroner's report. We need to be together in this. We need to scream louder. We need to be heard. Po, ang mga boses po natin needs to be heard. So let us not let this issue die down. Kasi para po ito kay PRRD. Para po ito sa taong bayan. Para po ito sa bansa po natin. Bakit po tayo hindi nagagalit? We need to speak up. They are using our money to fund their lavish parties. They are using the money of the Filipino people to fund lavish parties. Dapat po magagalit po tayo. Dapat po tayo sumisigaw. Dapat po tayo galit. Now, I will be coming back po kasi nalaman na po namin na ang cause po ng sakit ng ulo ko and the fight continues. God bless the Philippines. Yun. Tama naman po sinabi ni Sir, no? Tayo nga yung oras na makakapagsabi, pero mga kareaksyon, nasa loob daw ng kwarto si Lisa Araneta. Nako, sabi daw ni Lisa Araneta, huwag niyong pakialaman yan. Normal lang yan. Normal lang na epekto ng, cocaine. Normal, huwag niyong pakialaman, di ba? Narinig po ninyo, no? Sabi niya, normal lang yan. Oh, ito, sabi niya dito. Questions. This person that should be asking these questions. Pumunta po at nag-attend po anak nyo sa government-funded event. So this is not a private issue, madam. This is a national issue. And we have every right to question everything.
Kasi po ang ginamit po ng pera doon sa event na yun na joke ang inang yan is our money. Tama naman. Tama naman yun, no, di ba? Nangyari po sa anak nyo. Dapat po of all the family members of Paulo, basically from the looks of it, dinedefend po niya si Lisa Tanas. With all due respect to Attorney Trixie, facts and truths po kasi talaga is time-bound. Now, I just waited that time kasi alam ko po talaga na everything will blow up. Alam ko po na lalabas at lalabas po ang totoo. Now, nung nag-blow up po yung issue na yon, hinintay ko po talaga na lumabas ang coroner's report kasi maging mabusisi po tayo sa pinakita ni Clarissa. We need to be very careful po sa mga information na kumakalat. Yun. Po nang galing ang cocaine? Sino pong nagbigay ng cocaine sa anak nyo? Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak nyo na mamatay na lang? Because according to the report po kasi sa document na meron ako, isa po si Lisa Tanas sa 3 tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. No. Bakit hindi po kayo galit dyan? And that is a fact. The fact is, the night prior, your son was about to die. He was already showing signs. He was sweating profusely. He was incoherent verbally. And he was all over the place. Kaya nga po, sinamahan siya ni Lisa Tanas doon sa kwarto niya. Isa siya sa 3 tao na sumama doon. No po. You should be asking questions like, bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Sinong nagbigay sa kanya ng cocaine? Bakit hinayaan na mag-convulse ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag-foam ang bunganga ng anak mo? No po. Hinayaan na lang na nag-recede ang mata ng anak mo? Bakit hinayaan at walang nag-report that night? No po. Yan po sinasabi nating cover up. Inayaan hindi tumawag ng ambulansya. Di ba, hindi tumawag ng ambulansya, bumubula na yung bibig, na maano na yung mga mata, di ba? O, nagkukumbulsyon na, o. Kayo po mga kareaksyon, malaya po kayong mag-react sa comment section. Tayo nagre-react lamang dito sa impormasyon na, pero mga kareaksyon, tagapagmana yan. Tagapagmana yan ng Rustans, o. Bakit? Pinabayaan yan. Anong nangyari dyan? Si Lisa Araneta ngayon, nando sa Saudi Arabia, siguro bumibili ng ginto, kumakain ng ginto, di ba nakakain ng ginto? Si Bongbong Marcos naman, ayun, pinapalibutan siya ng mga Pilipino sa Amerika na nagrarally. Alright, pag-usapan naman po natin ngayon, yung asawa ni Tambaluslos. Naka3 termino na sa Kongreso, pero uupo pa rin, oh. Di ba, ito, pakinggan po natin si Manong Jay Sosa. Hindi Jay Sosa. Oh, Ted Pailo. Hello, attorney. Yes, sir. Nawala kayo. Opo, good morning po, attorney. Salamat sa panahon. Ito po si Chacha. Go, Good Cha. morning Good po. morning. Good morning, Attorney Romy. Magandang umaga po. Thank you for being on the show. Good morning. Ito nga po. Okay, morning. Magandang umaga po. Para po sa, siguro, edukasyon lang din para sa aming lahat kung paano ba natin i-interpret at titignan itong nangyayari ngayon. So, ito nga pong nakaraang weekend, lumabas yung balita tungkol po sa sinasabi ng Commission on Elections. Kinumpirma nila ito pong pagbibitiw ng 3rd, 4th at 5th nominees ng Tingog Sinirangan o Tingog Party List. Kaya po nagbukas ito ng daan para makabalik po sa House of Representatives si Yeda Romualdez. Siya po yung pang-6 na nominee. Pero bago natin pag-usapan yung nag-resign yung 3rd, 4th and 5th nominees, siguro dito muna kasi attorney, sa pagbabalik niya po, kung sakali man na walang aalma, wala pong na makaupo po siya, ika-4 niya na po ito sa Kongreso. Pero under the 1987 Philippine Constitution, sinasabi po sa Article 6, Section 7, the members of the House of Rep shall be elected for a term of 3 years and shall serve for no more than 3.
consecutive terms. Paano po natin i-interpret ito? Kasi nung 2016 to 2019 umupo siya, 2019 to 2025 umupo pumuli siya, at ngayong uupo siyang muli bilang party list rep, ika-4 na niya. Pero yung mga bagay na yan ay, hello? Sige Hello? po. Sige po, attorney. Hello? Yung mga issue na yan, hindi pa yan nadidesisyonan ng, wala pang desisyon ng ating Korte Suprema. Ang tanging nakakaalam na magdesisyon yan ay ang ating Commission on Election dun sa interpretasyon nila kung ang term ng isang congressman sa party list ay ibibilang din na term ng congressman doon sa district, ano ha? In other words, kung ikaw ba ay naging district representative, yung ba ay counted kung ikaw ay magiging representative ng party list. So, diyan ba iikot ang nasabing issue at mukhang sa interpretasyon ng Commission on Elections ay magkaiba yung nasabing term. Kaya doon sa aking tingin ay nagkaroon ng decision ng COMELEC na payagang makaupo yung si Congresswoman Yeda. So, dun mismo sa batas na meron tayo, since hindi naka-indicate kung ito ba ay para sa party list or ito ba ay para po sa yung pag-upo ay district representative, pwede po talaga na Grabe na po ito mga kareaksyon. Grabe na po ang nangyayari sa ating bayan. si Congressman Dila, Dila Abante, Presipe Abante. Natalo, nakaupo. O, di ba? Ito na mga asawa ni Tamba, nakatatlong termino na, nakaupo pa rin, oy. Commissioner, si Commissioner, ano ba yan? Garcia ba yan? Ano ba pangalan yan? O, di ba? Ano nangyayari dyan sa COMELEC? Ano nangyayari? kaupo siya kahit pang-4 na term niya na ito? Yun ang interpretasyon ng COMELEC, ano, Oo. na pwedeng makaupo dahil sa hindi counted yung pagsisilbi niya bilang isang district representative. Para bang walang iniwan na kung ikaw ay naging district representative for 3 consecutive terms, abay pwede ka na uling tumakbo sa party list bilang representative ng party list. Oo. Kaya yan ay isang napakagandang issue na maaaring maidulog sa ating Korte Suprema o sa House Electoral Tribunal para malaman kung Hindi, ang usapin dyan, yung tao. Yung tao, hindi yung kung district ka, kung party list ka. Ang pinag-uusapan dyan, yung tao mismo. Ito bang tao na to, mayroon ng 3 termino sunod-sunod? Oh, hindi pa pwede yan. Yung tao, hindi pinag-uusapan. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Yung tao. Si Juan ba, nakatatlo. Kongreso, pare-pares ng mga kongresista yan eh. Si Juan ba nakaupo na ng 3 consecutive. Ang usapan dyan yung tao, hindi yung... talagang yung bagay na yan ay pwede na magawa ng isang mambabatas. Okay, so sa ngayon wala pa naman dumudulog sa Supreme Court, pero in the past may nangyari na po bang ganito? Or this is the first time kung sakali? Wala pa. Ngayon lamang yan. Kasi kung may nangyari na, at least magkakaroon ng enough cases o ano mga dahilan na may lalabas ang COMELEC kung bakit niya inayagan ang bagay na ito. Okay, so dahil first time po ito, kung sakali mang mapayagan po na makaupo nga po itong si Yeda, hindi po ba ito naman ay magiging parang loophole para po dun sa mga tatakbo in the future na magpalipat-lipat na lang from district representative to party list representative para makaupo? Well, yan talaga ang mangyayari dyan, ano At para magkakaroon nga tayo, we are making a mockery of our electoral processes na napakadaling i-circumvent sa provision ng ating mga batas. Kaya dapat ay magkaroon ng isang definitive ruling ang bagay na ito at siguro kung makarating ito sa ating Korte Suprema ay magandang malaman natin kung ano talaga ang magiging batayan kung may mga ganitong uri ng mga circumstances na pangyayari sa ating political system. Sabi niyo po, Attorney Romy Mac, maganda na makarating po ito sa Korte Suprema. Meron po bang deadline kung hanggang kailan dapat kung sakali may mga gusto po na questionin ito? Well, sa ganyan pagkakataon, wala na mga specific deadline, sapagkat it pertains
qualification ng isang kandidato. Kaya pero to be safe kung may mga maghahain, mayroon pa ng mga time dahil sa House Electoral Tribunal rule ay 15 days from the actual assumption office. So, ibig sabihin... Nagpuputol-putol tayo ng signal natin, Attorney Romy Mac. Pakiayos lang muna. No? Importante yung sagot niya. Opo, doon sa binabanggit mo kamo na parang prescriptive period o Yes deadline. po. Sige. Attorney, ano kamon sagot po ninyo, sir? Okay, pakiayos lang please ang ating linya ha. Para ho matutuho tayo sa ating diskusyon na ito. We're talking about this kumbaga academic discussion po lang muna dito po sa pangyayaring ito, no? Pakiayos lang kung sakasakali, pa-testing muna 1 2 3 4 na okay ang ating linya para tayo magduro-diretso na sa ating pong importanteng talakayan. Very important ito because sabi mo nga baby girl, ito ay maaaring maging president. Depende yan kung taga saan kang probinsya. Pwede mo sabihin na president, pwede rin president. Oo. Okay? Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Okay. Pwede pong maging president yan, o president, kumbaga. Balikan natin si Attorney Romy Mac. Attorney? Yes, Ted. Oo, napuputol Hello. po tayo. Sorry ha, kasi napaka-importante Oo. po itong ating Andito diskusyon. kasi ako sa may lugar ng Makapagal Avenue. Ito talaga medyo masama ang mga signals dito eh. Kasi dito ito yung mga area na may mga casino, no? Oo. Baka baka naapektuhan. Laging dito eh, Yes, laging dito. Actually, every time na may interview ako, every time na madadaan sa mga lugar na ito, no, laging naapektuhan ang signal. Sige po. Okay, so far naman so good. Yung bang pinabanggit na prescriptive period ni Chacha, go ahead, sir. Yeah, yung prescriptive period kasi yan, sa House Electoral Tribunal rule ngayon, hindi na bago yan eh. Dati-rate, 15 days or 10 days from the proclamation. Pero ngayon, binago nila yan na 15 days from actual assumption into office. And parang lumalabas ngayon na parang actual assumption nila ngayon ay hanggang magkaroon ng opening ng Congress sa July 28. Kaya pwede rin pag-aralan kung yan ay po pwede pang ma-question from July 28. So yun ang magiging batayan nila kung talagang gustong i-question yan. Yes po. Puntahan ko na... Hello. Yes Hello. po. Oo. So malinaw, ngayon po binago nga po sabi nyo 15 days upon assume ng office, pwedeng may question pa rin po. Pero kung wala, malaya pong makakaupo si Yeda. Well, kung wala, talagang tuloy-tuloy yun. Tsaka kahit naman ma-question hanggat hindi nagkakaroon ng actual decision, ay tuloy-tuloy pa rin ang kailang panunungkulan. Unless na merong na yan inihain sa Korte Suprema at nagkaroon ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Opo. Hello. Opo. Attorney, ito ang actual na sitwasyon ngayon. Ano po, no? Pinayagan daw ng COMELEC yung kanyang pag-substitute, no? Opo, mamaya babalikan natin yung issue niyan para hingin din po ang inyong opinion. So, assuming po na siya'y makakaupo sa 20th Congress, sino ang merong personalidad at saan siya muna dapat dumulog para questionin po itong pangyayaring ito? Well, dalawang bagay, pwedeng may dumulog sa ating Korte Suprema para questionin yung decision ng Commission on Elections na the issue of whether or not there was grave abuse of discretion on the part of the COMELEC in allowing her to occupy the position on the issue of regulation ng 3-term limit rule, or pwede rin naman dyan sa House Electoral Tribunal on the question of her qualification. So, dalawang bagay yan. Basta ang usapan po dyan mga ka-reaction makakaupo ka? Makakaupo ka kahit na nakatatlong term ka na. Ako, iba talaga ang sitwasyon ngayon. Si Pacquiao, congratulations sir ha. Hoy, yung COMELEC na nanawagan kami, pakideklara nga si Pacquiao. Sa ibang balita, nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Nasa Amerika na daw si Bongbong Marcos.
Di ba sabi ng iba, puppet siya ng Amerika, sabi ng iba ha. Sabi naman ng iba, mapapagalitan dahil sa nangyaring pulburonic pulburonic issue. Oh. Sabi naman ng iba, baka dyan ay papapolical test. Mga kareaksyon, ito na ha. Pakinggan po natin, nasa Amerika daw si Bongbong Marcos. Ito na mga kareaksyon.